Isang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama namin sa bawat paglalakbay ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isa na namang aklat ng tadhana. Sabi nila, ang puso ng isang ina ay isang karagatang hindi nauubos ang lalim. Paano kung ang karagatang iyon ay napuno ng pangungulila sa loob ng 20 taon? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang ina na ang tanging hiling ay muling masilayan ang bukang liwayway ng kanyang buhay. Ang aninag ni Liwayway sa gasgas na salamin ay larawan ng isang babaeng hinubog ng pagod at panahon. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay tila mga mapa ng lungkot na tinahak niya sa loob ng 50 taon. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng singaw ng malamig na hangin ng madaling araw sa kanilang baryo Mahiraya. Sa loob ng masikip na kwartong inuupahan, ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang aandap-andap, tila pag-asa na malapit ng maubos. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na mahigpit niyang hawak, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon sa bawat umaga. Mula sa bulsa ng kanyang luma ngunit malinis na bestida, inilabas niya ang kalahati ng isang kwintas. Hugis hating buwan ito, gawa sa pilak na kumupas na ang kislap. Hinaplos niya ito ng buong ingat na para bang ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa hangin. Lahat ng ito, Talia, para sa iyo. Ilang oras ang lumipas at ang madilim na iskinita ng baryo Mahiraya ay napalitan ng nakasisilaw na liwanag mula sa marmol na sahig ng Sinag Holdings. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway habang sumusunod sa isang babaeng nakaunipormeng supervisor. Ang bawat sulok ng gusali ay sumisigaw ng karangyaan. Isang mundong ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mapapasok. Tandaan mo, Liwayway, sabi ng supervisor, si Aling Martha, na may matigas na boses. Ang pinakamahalagang palapag ay ang pinakataas. Ang opisina ng CEO, bawal ang pagkakamali roon, bawal ang maingay, bawal ang tatanga-tanga. Teritoryo iyon ni Ma'am Amihan. Tumangulang si Liwayway. Ang pangalang Amihan ay parang musika sa kanyang pandinig, isang pamilyar na himig na matagal na niyang hindi naririnig. Nang iwanan na siyang mag-isa sa tahimik na hallway ng 30th floor, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nagsimula siyang maglinis, dahan-dahan, bawat kuskos ng basahan sa sahig ay may kasamang dasal na sana'y magawa niya ng tama ang kanyang trabaho. Ang huling bahagi ng kanyang gawain ay ang linisin ang mga salaming pader ng opisina ng CEO. Habang pinupunasan niya ang salamin, natigilan siya sa sariling refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may suot na murang uniporme ng janitress. Ang buhok na may mga putina ay nakatali lang ng simple. Ngunit sa likod ng kanyang anino, sa loob ng malawak na opisina, isang figura ang gumalaw. Isang babaeng bata, matangkad, at eleganteng-elegante sa suot nitong corporate attire. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang mamahaling upuan at lumapit sa bintana, hawak ang isang tasa ng kape, nakatanaw sa syudad sa ibaba. Nang humarap ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Ang mga matang iyon, bahagyang singkit ngunit puno ng talino. Ang hugis ng kanyang ilong. Ang maliliit na nunal sa gilid ng kanyang labi, isang nunal na siya mismo ang unang humalik. Hindi siya maaaring magkamali. Nabitiwan niya ang basahan. Tumama ito sa sahig na may mahinang tunog na hindi niya narinig. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, mas malakas pa sa anumang ingay sa paligid. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang sanggol na ipinaubaya niya sa isang gabing umuulan. Ang sanggol na may mga matang nangungusap. Ang sanggol na tinawag niyang Amihan sa pag-asang magiging malamig at banayad ang pag-ihip ng tadhana para rito.
Nakatayo na ito ngayon sa kanyang harapan, isang reyna sa sarili nitong palasyo. At siya ay isang anino lamang sa labas ng salamin, isang hamak na tagapaglinis. Kailangan niyang umalis, kailangan niyang makahinga. Mabilis ngunit nanginginig ang mga binti, tumalikod si Liwayway. Hindi niya pinansin ang basahang naiwan sa sahig. Naglakad siya ng halos pasuray-suray. Ang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Hinanap niya ang pinakamalapit na palikuran at nang makapasok sa isang cubicle, isinara niya ang pinto at isinandal ang sarili sa malamig na pader. Doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang 20 taon niyang kinimkim. Hindi ito iyak ng saya. Ito ay iyak ng pinagsamang sakit, pangungulila at isang munting pasasalamat na hindi niya maipaliwanag. Ibinuhos niya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib, sa mga hikbing pilit niyang pinipigilang gumawa ng ingay. Buhay ang anak niya, at higit pa sa buhay, nasa mabuti itong kalagayan. Ang lahat ng sakripisyo niya ay hindi nasayang. Iyon na sana ang dapat maging sapat. Ngunit bakit ang sakit-sakit pa rin? Bakit parang lalo lang bumigat ang krus na kanyang pinapasan? Ngayong nakita na niya ang katuparan ng kanyang mga panalangin. Pagkatapos ng ilang minuto, pinilit niyang tumahan. Naghilamos siya ng mukha at tinignan ang sarili sa salamin. Pula at maga ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng masisante sa unang araw pa lang. Ito na ang tanging pagkakataon niya para manatili sa mundong ginagalawan ng kanyang anak. Kaya mo to, Liwayway? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay paos para sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mukha, huminga ng malalim at buong tapang na lumabas para harapin muli ang trabaho. Binalikan niya ang naiwang basahan at ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngayon ay mas maingat, mas nakayuko, takot na muling masilayan ang mukha sa loob ng opisina. Natapos ang kanyang shift sa 30th floor nang hindi na muling nakikita si Amihan. Ngunit habang nililinis niya ang malawak na lobby sa ground floor, narinig niya ang mahinang ding ng pribadong elevator. Bumukas ito at mula sa loob ay lumabas si Amihan. Seryoso ang mukha habang may kausap sa telepono. Nagkunwari si Liwayway na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa cart. Iniiwasan ang kanyang tingin, ngunit tila may sariling isip ang tadhana. Sa pagmamadali ni Amihan, nabitawan nito ang hawak na folder. Kumalat ang mga dokumento sa makintab na sahig. Naku! Narinig niyang bulong ni Amihan. Bago pa man makapag-isip, kumilos ang katawan ni Liwayway, ang instingto ng isang ina. Mabilis siyang lumapit at nagsimulang damputin ang mga papel. Lumuhod si Amihan para tumulong at sa isang iglap, ang kanilang mga kamay ay halos magdikit sa iisang piraso ng papel. Isang kislap, isang kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Inabot niya ang mga dokumento kay Amihan nang hindi tumitingin sa mukha nito. Salamat po, sabi ni Amihan. Ang boses ay malamig ngunit magalang. Kinuha nito ang mga papel. Akmang aalis na si Liwayway nang magsalita muli ito, dahilan para mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Teka lang po, sabi ni Amihan. Naramdaman ni Liwayway ang mga mata nito na nakatitig sa kanya mapanuri. Bago ka lang ba rito? Nanatiling nakatayo si Amihan sa lobby. Ang mga mata ay nakasunod sa papalayong anino ng matandang tagapaglinis. Ang tanong niya ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi nasagot. Isang simpleng, "Opo, ma'am. Ngayon lang po ang unang araw ko," ang narinig niyang sagot mula sa babae. Ngunit ang panginginig sa boses nito at ang pagmamadali sa pag-alis ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Amihan. May kung anong kirot sa mga mata nito, isang pamilyar na lungkot na hindi niya mawari kung saan niya nakita. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Marahil ay pagod lang siya. Masyado ng maraming iniisip sa trabaho.
Isinantabi niya ang munting eksena at nagpatuloy sa paglakad palabas kung saan naghihintay ang kanyang driver. Ang biyahe pauwi ay tahimik, ngunit ang isip ni Amihan ay maingay. Ang imahe ng nanginginig na kamay ng janitress ay pabalik-balik sa kanyang alaala. Ang hapunan sa mansyon ng mga imperial ay laging isang ritual ng katahimikan at karangyaan. Ang mahabang mesa na gawa sa narra, ang mga kubyertos na pilak, ang mga pagkaing tila inihanda para sa isang hari. Ngunit para kay Amihan, ang lahat ng ito ay isang ginintuang hawla, laging may kulang. "How was your day, Hija?" Basag ni Sinagi sa katahimikan. Ang boses ay kalmado at makapangyarihan, tulad ng isang reyna na kinukumusta ang kanyang kaharian. "It was productive, Mama!" Sagot ni Amihan, hiniwa ang kanyang steak. "We're close to sealing the deal with the Japanese investors." "Good! I told you to be more aggressive with the presentation," sabi ni Sinag, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Hindi ito papuri, kundi isang pag-angkin sa kanyang tagumpay. "Remember what I taught you, Amihan. In this world, you don't wait for opportunities. You create them. You conquer." Tumango lang si Amihan. Sanay na siya. Para kay Sinag, ang buhay ay isang malaking chessboard at si Amihan ang kanyang reyna. Bawat galaw, bawat desisyon ay dapat kalkulado. Pag-ibig man ang tawag dito ni Sinag, para kay Amihan, minsan ay parang obligasyon. "May bago pala tayong janitress sa floor ko," biglang nasabi ni Amihan. Hindi niya alam kung bakit. Natigilan sa pag-inom ng alak si Sinag. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw bago ito muling ngumiti. "Oh? And why is the CEO of Sinag Holdings suddenly interested in the cleaning staff?" "Nothing. Nagkataon lang. She seemed familiar." Sagot ni Amihan, pilit na pinapagaan ang tono. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Sinag si Amihan. Ang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat emosyon sa mukha ng anak. "Be careful, Amihan. Not everyone who seems pitiful is harmless. Focus on what's important." Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Amihan sa kanyang silid, isang kwartong mas malaki pa sa bahay na tinitirhan ng karaniwang pamilya. Lumabas siya sa balkonahe, tanaw ang libo-libong ilaw ng syudad na parang mga bituin sa lupa. Mayroon siya ng lahat, kayamanan, kapangyarihan, pangalan. Pero bakit sa tuwing mag-isa siya, pakiramdam niya ay may isang malaking butas sa kanyang puso. Isang pangungulila sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Kinabukasan, naging abala si Amihan sa sunod-sunod na meeting. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang lahat ng hindi konektado sa trabaho. Ngunit nang minsang maglakad siya sa isang hindi gaanong dinadaanan na pasilyo papunta sa pantry, isang himig ang kanyang narinig. Isang simpleng himig na malungkot, parang oyayi o kantang pampatulog. Walang liriko, isang mahinang paghamlang, ngunit tumagos ito hanggang sa kaluluwa ni Amihan. Bigla, isang pakiramdam ng init at kapanatagan ang bumalot sa kanya. May isang imaheng dumaan sa kanyang isip. Isang malabong larawan ng isang nakangiting muka at ang amoy ng gatas ng sanggol. Sinundan niya ang tunog at doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang janitress mula kahapon. Si Liwayway. Nakatalikod ito. Marahang iwinawasiwas ang mop kasabay ng himig na kanyang hinihimig. "Magandang hapon po," bati ni Amihan. Sa gulat, natigilan si Liwayway. Mabilis itong humarap, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Agad na nawala ang himig sa kanyang mga labi. Ma'am Amihan," nauutal niyang sabi. "Pasensya na po kung maingay ako." "Hindi, ayos lang," sabi ni Amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "That lullaby? Saan niyo po natutunan yan?" Namutla si Liwayway. "Ano pong lullaby? Naghihimig lang po ako ng kung ano-ano, ma'am. Pasensya na po." Mabilis itong yumuko
at nagmamadaling itinulak ang kanyang cart palayo, tila may hinahabol na hindi makita. Naiwan si amihan na nakatayo roon, puno ng pagtataka. Bakit ito natakot? At bakit ang simpleng himig na iyon ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kapayapaan? Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang pribadong pag-aaral, si Sinag Imperial ay may ibang pinagkakaabalahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng security department. "Rodrigo?" sabi niya sa matamis ngunit may diin na boses. "Kumusta? May itatanong lang sana ako. Out of curiosity, yung mga bagong janitorial staff na kinuha ng agency, dumaan ba sila sa masusing background check?" "Yes, lalo na yung isang nasa assign sa 30th floor. Liwayway Reyes ang pangalan. I just want to make sure our premises are secure, thank you." Ibinaba niya ang telepono. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Kinailangan ni amihan na mag-overtime dahil sa papalapit na deadline. Halos hating gabi na nang matapos niya ang kanyang trabaho. Pagod, lumabas siya ng opisina para kumuha ng kape. Tahimik at madilim ang buong palapag. Habang naglalakad sa pasilyo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang upuang nakasandal sa pader, isang anino ang nakaupo. Sa kanyang paglapit, nakita niya si Liwayway. Mahimbing itong natutulog, marahil ay napagod sa maghapong pagtatrabaho at paghihintay na matapos ang lahat ng empleyado. Nakayukyok ito, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso at sa tabi niya ay ang kanyang mop na tila hindi niya binitiwan kahit sa pagtulog. Naramdaman ni amihan ang isang kakaibang habag. Nakita niya ang lalim ng mga guhit ng pagod sa mukha nito. Walang CEO, walang janitress. Ang nakita lang niya ay isang babaeng pagod na pagod sa pakikipaglaban sa buhay. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, hinubad ni amihan ang kanyang mamahaling itim na blazer. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi makagawa ng ingay, at marahang ipinatong ang damit sa mga balikat ni Liwayway para hindi ito ginawin. Napatitig siya sa natutulog na mukha nito. Sa ilalim ng malabong ilaw, may nakita siyang kapayapaan doon, isang kapayapaan na siya mismo ay matagal nang hinahanap. "Bakit?" bulong niya sa sarili, puno ng pagkalito. "Bakit parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa inyo?" Isang pamilyar na init ang gumising kay Liwayway. Hindi ito ang init mula sa manipis niyang kumot o ang init mula sa sikat ning araw na tumatama sa bintana. Ito ay isang init na may bigat, may lambot, at may amoy. Amoy ng mamahaling pabango. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakapatong sa kanyang mga balikat ang isang itim na blazer. Ang tela ay malambot sa kanyang balat. Isang bagay na alam niyang hinding-hindi niya kailanman mabibili. Agad niyang nakilala ang amoy. Ito ang amoy na nanatili sa hangin sa tuwing dumaraan si Ma'am Amihan. Napabalikwas siya ng bangon, dahilan para mahulog ang blazer sa sahig. Tinignan niya ito na para bang isang apoy na nakapapaso. Siya, ang anak niya, ang naglagay nito sa kanya isang alon ng pagmamahal at hiyaang sabay na rumagasa sa kanyang dibdib. Natutuwa siyang naramdaman ng anak niya ang habag para sa kanya, ngunit nasasaktan siyang habag lang iyon para sa isang hamak na janitress, hindi pagmamahal para sa isang ina. Nanginginig niyang pinulot ang blazer at maingat na tiniklop. Kailangan niya itong isauli. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Ang isipin pa lang na muli silang magtatagpo ay sapat na para kabahan siya ng husto. Sa buong maghapon, naging mailap si Liwayway. Bawat yabag na marinig niya sa pasilyo, bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Naglilinis siya sa mga lugar na alam niyang hindi madalas puntahan. Iniiwasan ang daan patungo sa opisina ng CEO. Ang nakatuping blazer ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kanyang cart, naghihintay ng tamang pagkakataon.
Ngunit ang tadhana, tila mapaglaro. Palabas na si Liwayway mula sa isang supply room, tulak-tulak ang kanyang cart nang marinig niya ang tunog ng elevator na bumukas. Mula roon ay iniluwa hindi lang si Amihan, kundi pati na rin ang babaeng nagdulot ng gabi-gabing bangungot sa kanya sa loob ng 20 taon. Si Sinag Imperial, mas gumanda ito sa paglipas ng panahon. Ang tindig ay mas naging makapangyarihan. Ang mga ngiti ay mas naging kalkulado. Nakasuot ito ng isang puting-puting bestida na sumisigaw ng yaman. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Nakakapit ito sa braso ni Amihan, tumatawa sa isang bagay na sinabi ng kanyang anak. Para silang perpektong larawan ng mag-inang mula sa isang mamahaling magasin. Para kay Liwayway, ang tanawing iyon ay isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang baga. Ang tanging gusto niyang gawin ay magtago, maglaho na parang bula. Sa sobrang taranta, mabilis niyang itinulak paatras ang kanyang cart. Ngunit hindi niya napansin ang isang basang sahig na kakapunas lang ng kasamahan niya. Dumulas ang gulong, nawalan siya ng balanse. Ay! Isang mahinang sigaw ang kumawala sa kanya. Napasubsob siya sa pader at ang cart ay tumagilid. Nagkalat ang ilang bote ng panlinis sa sahig. Sa kanyang pagmamadali at pag-atras sa kagustuhang hindi makita ng 2 taong pinagmulan ng kanyang kaligayahan at kalungkutan, hindi niya namalayan na may isang maliit na bagay na dumulas mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang maliit na bagay na kumislap saglit sa ilalim ng ilaw bago tumigil sa ilalim ng gilid ng isang paso. "Are you okay?" tanong ni Amihan. Ang boses ay puno ng pag-alala. "Okay lang po, ma'am. Pasensya na po sa abala." Mabilis na sagot ni Liwayway, hindi nag-aangat ng tingin. Pinulot niya ang mga nagkalat na bote. Ang muka ay namumula sa hiya. "Hayaan mo na yan, Hija. Let the staff handle it," sabi ni Sinag. Ang boses ay matamis ngunit ang tingin ay malamig. Hinila niya ng bahagya ang braso ni Amihan. "We'll be late for our appointment." Tumango si Amihan ngunit bago umalis ay muli itong sumulyap kay Liwayway na abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang gamit. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ina. Si Liwayway naman, nang masigurong malayo na ang mga ito, ay dali-daling itinulak ang kanyang cart sa kabilang direksyon. Ingkusway ay kumakarera pa rin. Nang papasok na sa kanyang opisina, may isang kislap sa sahig ang nakakuha ng atensyon ni Amihan. Huminto siya. "What is it?" tanong ni Sinag. "Just a second, Mama." Yumuko si Amihan at pinulot ang isang kumikinang na bagay. Ito ay kalahati ng isang kwintas. Hugis hating buwan na may mga maliliit na ukit na tila mga bituin. Luma na ito at kupas, ngunit may kakaibang bigat at init ito sa kanyang palad. Isang pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nakasunod ang tingin ni Sinag sa kwintas. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay sandaling naglaho, napalitan ng isang saglit na tigas ng panga. Ngunit, kasing bilis din itong bumalik sa dati nitong anyo. "Ano yan? Mukhang basura lang na nalaglag ng kung sino," sabi ni Sinag. Ang boses ay pilit na pinagagaan. "I don't think so," bulong ni Amihan. Hindi maialis ang tingin sa kwintas. Tila may magnet itong humihila sa kanya. Itinago niya ito sa kanyang palad. Sa dulo ng hallway, kinapa ni Liwayway ang kanyang bulsa para hawakan sana ang kwintas, ang kanyang pampakalma. Ngunit ang nahanap niya ay kawalan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sindak. Kinapa niya ang lahat ng kanyang bulsa. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong sa kaba. Wala. Nawawala. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya mula sa kanyang anak, ang kalahati ng kanyang puso. Naluluha siyang lumingon pabalik sa direksyon kung saan siya nadulas. At doon, nakita niya si Amihan.
Malapit nang pumasok sa opisina nito at nakita niya ang pagyuko nito, ang pagpulot sa isang bagay na kumikinang. Hindi, hindi maaari. Sa sobrang desperasyon, kinalimutan ni Liwayway ang kanyang takot. Kailangan niyang mabawi iyon. Hahakbang na sana siya pabalik nang biglang lumingon si Amihan sa kanyang direksyon na para bang naramdaman nito ang kanyang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Itinaas ni Amihan ang kamay na may hawak na kwintas. Mula sa malayo kitang-kita pa rin ni Liwayway ang anyo nito. Buong lakas na tumawag si Amihan, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sandali lang po, sa inyo po ba ito? Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin kay Amihan, ngunit ang buong katawan niya ay nanginginig. Ang tanong ay parang isang kidlat na gumuhit sa hangin. Isang tanong na maaaring maging simula ng lahat o ang tuluyang katapusan niya. Ang tanong ni Amihan ay nanatiling nakabitin sa mabigat na katahimikan ng pasilyo. Bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Nakita niya ang paninigas ng mga balikat ng matandang babae, ang bahagyang pagyuko nito na tila ba pasan nito ang buong mundo. Dahan-dahan, umiling si Liwayway, hindi pa rin humaharap. Hindi po sa akin yan, ma'am, sabi nito. Ang boses ay basag at nanginginig. Halos hindi ito marinig. Sigurado po kayo. Ulit ni Amihan, lumakad siya papalapit. Nakita ko po kasing malapit sa inyo ito na hulog kanina. Sa paglapit ni Amihan, lalong nataranta si Liwayway. Mabilis itong humarap, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig. Kitang-kita ni Amihan ang pamumula ng mga mata nito, ang mga luhang pilit pinipigilan. Hindi po talaga, ma'am. Baka sa iba po yan. Pasensya na po. Kailangan ko na pong umalis. At sa isang iglap, tila ba ito tinangay ng hangin? Mabilis na itinulak ni Liwayway ang kanyang cart at lumiko sa pinakamalapit na pasilyo. Naglaho na parang anino. Naiwan si Amihan na nakatayo roon. Hawak pa rin ang kwintas. Ang pagtanggi ng babae ay mas nagdulot pa ng mas maraming tanong kaysa sagot. Bakit ito natakot? Bakit ito naiiyak? Para sa isang simpleng kwintas, ang reaksyon nito ay sobra-sobra. Mayroon siyang pakiramdam na nagsisinungaling ito. Ngunit bakit? Isinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ang kwintas at pumasok sa kanyang opisina na may bigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon sa hapagkainan, ang isip ni Amihan ay abala pa rin. You seem distracted, Hija, puna ni Sinag habang marahan nitong inilapag ang kanyang kopita. Something happened at work? Ikinuwento ni Amihan tungkol sa nawawalang kwintas at sa kakaibang reaksyon ng janitress. Tinitigan niya si Sinag, naghihintay ng opinyon ng isang paliwanag na marahil ay mas lohikal. Ngumiti si Sinag, isang ngiting puno ng pag-unawa at pag-aalala. That's odd, but you know, Amihan, in the corporate world, things are not always as they seem. Humigop siya ng alak. Let me tell you a story. May isang kumpanyang katunggali namin noon. They wanted to steal our trade secrets. Do you know what they did? They sent a spy. Hindi mukhang spy. It was an old man, pretending to be a sick, pitiful gardener. Nakuha niya ang simpatya ng lahat, but he was planting listening devices all over the executive lounge. Kumunot ang noo ni Amihan. What are you trying to say, Mama? I'm just saying, be discerning. Malumanay na sabi ni Sinag, inabot at hinawakan ng kamay ni Amihan sa ibabaw ng mesa. Some people will prey on your kindness. They will act pitiful to get close to you, to gain your trust, for reasons we may not know. Baka naman may masama siyang balak? I'm just worried about your safety, that's all. Ang kwintas na iyan? It could be a prop, a tool for her little drama. Ang mga salita ni Sinag ay parang mga buto ng lason, dahan-dahang itinatanim sa isang lupang nagsisimula ng magduda. Gustong maniwala ni Amihan sa kanyang ina. Ito ang nag-aruga sa kanya.
ang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso na sumisigaw na mali ito. Kinagabihan, hindi naging mapayapa ang tulog ni Amihan. Napanaginipan niya na naglalakad siya sa isang lugar na napakakapal ng hamog, malamig at nakalilito. Tinatawag niya ang kanyang ina. Inay! Inay! Mula sa hamog, narinig niya ang isang malungkot na himig, ang parehong oyayi na hinihimig ni Liwayway sa pasilyo. Sinundan niya ito, 2 anino ang unti-unting nabuo sa kanyang harapan. Inay? Tanong niya muli. Sabay na lumingon ang 2 anino. Sa kanan, ang eleganteng mukha ni Sinag, nakangiti. Sa kaliwa, ang puno ng luhang mukha ni Liwayway. Umaabot ang kamay sa kanya. Nagising si Amihan na hinahabol ang kanyang hininga. Ang dibdib ay malakas na kumakabog. Kinabukasan, dala pa rin ni Amihan ang pagkalito. Pilit niyang iwinaksi ang panaginip at ang mga babala ni Sinag. Ngunit tila sinadya ng tadhana na subukin siya. Nasa labi si Amihan, kausap ang ilang bisita, nang dumating si Sinag. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, aksidenteng nabitawan ni Sinag ang hawak nitong tasa ng mainit na kape. Tumapon ito sa puting-puting sahig, lumikha ng isang madilim at pangit na mantsa. "Oh my goodness, how clumsy of me," sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkadismaya. Sakto namang naglilinis si Liwayway sa di kalayuan. Agad itong lumapit, dala ang kanyang mop at basahan. "Ako na po, ma'am," sabi nito sa mahinang boses. "Be quick about it. Nakakahiya sa mga bisita." Utos ni Sinag, ang tamis sa boses ay nawala, napalitan ng awtoridad. Lumuhod si Liwayway sa sahig, sa harap ng lahat, ng mga bisita, ng mga empleyado, at ni Amihan, at nagsimulang punasan ang natapong kape. Bawat kuskus niya sa sahig ay parang isang dagok sa puso ni Amihan. Nakita niya ang pamumula ng tenga ni Liwayway, ang panginginig ng mga kamay nito dahil sa kahihiyan. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang pisngi, isang halo ng galit at pagkainis. Galit kay Sinag sa pagpapahiyang ginawa nito at inis kay Liwayway dahil hinahayaan nitong tratuhin siya ng ganoon. Inis dahil ang presensya ng babaeng ito ay nagdudulot ng gulo sa kanyang perpektong mundo. Ang mga salita ni Sinag ay bumalik sa kanyang isip. "They will act pitiful to get close to you." Nang matapos maglinis si Liwayway at tahimik na umalis, hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kwintas at sa isang matandang babaeng masyadong maraming sekreto. Nagmarcha si Amihan patungo sa opisina ng Human Resources. "Good morning, Ma'am Amihan," bati ng HR manager. Halatang nagulat sa biglaang pagdating ng CEO. "Good morning. I need to see the employee file of one of our janitorial staff." "Liwayway Reyes," diretsong sabi ni Amihan. Ang boses ay hindi nagiiwan ng puwang para sa pagtutol. Nag-aalangang ngumiti ang manager. "Ma'am, I'm sorry po, but employee files are highly confidential. Company policy dictates." "I am aware of the policy," putol ni Amihan. Ang lamig sa kanyang boses ay nagpatahimik sa kausap. "But I have reason to believe that this employee might pose a security risk. I need to see her records now." Nawala ang ngiti ng manager. Yes ma'am, of course. Let me just pull it up." Ngunit pagkatapos ng ilang pag-type sa kanyang computer, lalong namutla ang mukha nito. "That's strange, ma'am. Her file, it's been flagged. May special restriction po. It says here only the Office of the President can access it." Office of the President. Ang opisina ni Sinag Imperial. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Amihan. Bakit? Bakit magkakaroon ng interes ang kanyang ina sa file ng isang ordinaryong janitress? Ang sinasabi ni Sinag na pag-aalala ay biglang naging kahina-hinala. Nagpasalamat si Amihan sa manager
at lumabas ng opisina. Ngunit ang isip niya ay mas lalo pang naguluhan. Tila ba may isang malaking pader sa kanyang harapan, isang pader na binuo ng mga kasinungalingan. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Liwayway. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Kinuha niya ang kwintas mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Ang dating pakiramdam ng init ay napalitan ng pagkabalisa. Hindi na ito tungkol sa isang nawawalang kwintas. Ito ay tungkol sa isang sekretong pilit na itinatago sa kanya. Isang sekretong alam niyang may kinalaman sa babaeng nagdulot ng unos sa kanyang damdamin. Ang kanyang tingin ay napadako sa itaas, sa isang maliit na itim na dome na nakakabit sa kisame, ang CCTV camera. Kung hindi niya makukuha ang mga sagot sa pamamagitan ng mga dokumento, marahil ay makikita niya ito sa pamamagitan ng mga mata na nakasaksi sa lahat. Isang desperado at mapangahas na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang makita ang footage. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa pasilyo kahapon. Kailangan niyang malaman kung sino si Liwayway Reyes. Sa ika-31 palapag ng Sinag Holdings, sa loob ng isang opisinang mas malawak kaysa sa karamihan ng mga bahay, isang babae ang nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng CCTV footage mula sa ika-3 palapag. Si Sinag Imperial, isang matamis, halos mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang replay ng eksena sa pasilyo. Ang pagkatuliro ni Liwayway, ang pag-aalala sa mukha ni Amihan, ang pagpulot sa kwintas. Pinanood niya ito ng paulit-ulit na para bang isang direktor na nasisiyahan sa kanyang obra maestra. Para sa lahat, ang mga pangyayari ay bunga ng pagkakataon, isang pagtatagpo na isinulat ng tadhana. Ngunit sa likod ng mga tabing may isang manlalaro at ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang ngiti sa kanyang labi ay lumalim habang ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakalipas na ilang buwan. Ito na po, Ma'am Imperial, lahat ng impormasyong nahanap namin tungkol kay Liwayway Reyes. Inabot ng isang pribadong investigador ang isang manipis na brown envelope. Binuksan ito ni Sinag. Ang unang bumungad sa kanya ay isang litratong kuha mula sa malayo. Isang babaeng payat, nakasuot ng luma at kupas na damit, naglalakad sa isang maputik na eskinita. Sa likod nito ay ang mga barong-barong ng Baryo Mahiraya. Si Liwayway. Ang itsura nito ay malayo na sa batang babaeng umiiyak na kaharap niya 20 taon na ang nakalilipas, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ay naroon pa rin. Isang ngiti ng tagumpay at pagkasuklam ang gumuhit sa mukha ni Sinag. Tagumpay dahil sa wakas ay natuntun na niya ang multo ng kanyang nakaraan. Pagkasuklam dahil ang babaeng ito ang paalala ng isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon, ang kakayahang magdala ng sarili niyang anak sa kanyang sinapupunan. Namatay ang asawa nito ilang taon na ang nakalipas. Nag-iisa na lang sa buhay, pabenta-benta ng kung ano-ano sa palengke, lubog sa utang, paliwanag ng investigador. Perpekto, bulong ni Sinag sa sarili. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip at ng isang uri ng kasiyahan na siya lang ang makakaunawa. Ang alaala ng paghahanap kay Liwayway ay nagbalik sa kanya sa pinaka-ugat ng lahat. Isang gabing madilim at binabagyo, 20 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang kotse, sa harap ng isang maliit na dampa. Dala-dala ng batang si Liwayway ang isang sanggol na nababalot sa manipis na kumot. Ang mga luha ni Liwayway ay kasabay ng pagbuhos ng ulan.
Pakiusap, Ma'am Sinag. Pagmamakaawa nito. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko. Huwag niyo lang pong kunin ang anak ko. Hinawakan ni Sinag ang mga kamay ni Liwayway. Malamig ang mga ito, nanginginig. Liwayway, hindi ito pagkuha. Ito ay pagliligtas. Sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng awa at sinseridad. Sinabi na ng doktor, may butas sa puso ang bata, isang pambihirang kondisyon. Kung mananatili siya sa iyo dito, sa ganitong kahirapan, hindi siya magtatagal. Ako lang ang makakapagpagamot sa kanya sa Amerika. Ako lang ang makakapagbigay sa kanya ng buhay na nararapat sa kanya. Isang kasinungalingan, isang napakalaki at napakatinding kasinungalingan. Walang sakit ang bata. Perpekto ito at malusog. Ngunit ang takot sa mga mata ng isang batang ina ay isang mabisang sandata. Heto, sabi ni Sinag, inaabot ang isang sobrang makapal. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Kalimutan mo na nagkaanak ka para na rin sa kaligtasan niya at mangako ka sa akin, Liwayway. Isusumpa mo na hinding-hindi mo na siya hahanapin. Hinding-hindi ka na magpapakita. Sa gitna ng mga hikbi, tumango si Liwayway. Hinalikan niya ang kanyang natutulog na anak sa huling pagkakataon at maingat na inabot kay Sinag kasama ang kalahati ng isang kwintas na pilit niyang isiniksik sa kumot ng bata. Napangiti si Sinag sa kanyang mga alaala. Ang pagkuha niya kay Liwayway para magtrabaho sa kumpanya ay hindi isang aksidente. Ito ay isang kalkuladong galaw. Isang paraan para bigyan ang sarili niya ng kapangyarihan upang araw-araw niyang makita ang babaeng pinagkaitan niya ng lahat na ngayon ay naglilinis ng sahig na kanyang tinatapakan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ang hayaan si Liwayway na makita ang anak nito mula sa malayo, ngunit hindi kailanman mahahawakan. Ang perpektong parusa, ang kanyang pagmumuni-muni ay pinutol ng pagring ng kanyang telepono. Ang pangalan ng HR manager ang lumabas sa screen. Yes, Jean, sagot niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging matamis at mahinahon. Ma'am Imperial, good afternoon po. I'm so sorry to disturb you po. Nagsimula ang manager. Ang boses ay nanginginig. Tumawag lang po ako para ipaalam na, si Ma'am Amihan po kasi nagpunta rito kanina. She was asking for the file of Liwayway Reyes. Nawala ang ngiti ni Sinag. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. And what did you tell her? Sinabi ko po ang protocol, that the file is restricted and only your office can access it. I hope I did the right thing, ma'am. You did perfectly, Jean, sabi ni Sinag. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may diin. And make sure it stays that way. No one, not even Miss Amihan, is to see that file. Is that clear? It's a matter of corporate security. Yes, ma'am. Crystal clear po. Ibinaba ni Sinag ang telepono. Ang kanyang anak. Ang matalino niyang anak ay nagsisimula ng magtanong. Nagsisimula ng maghukay. Isang maliit na takot ang gumapang sa puso ni Sinag, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Kontrolado niya ang lahat. Siya ang naglatag ng mga piyesa sa chessboard na ito. Siya ang reyna. Tumingin siya sa isang naka-frame na litrato sa kanyang lamesa. Isang litrato ni Amihan noong graduation nito. Nakangiti ng malawak, hawak ang diploma. Ang kanyang perpektong anak. Ang kanyang perpektong tagumpay. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa nakangiting mukha ni Amihan. Akin ka lang. Amihan. Bulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina. Akin ka lang magpakailanman. Kinabukasan, naramdaman ni Amihan ang isang pader sa pagitan nila ng kanyang ina. Isang pader na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam niya ang lamig. Pinilit niyang isantabi ang kanyang mga hinala. Sinisisi ang sarili sa pagiging paranoid, ngunit ang pagkablak ng file ni Liwayway
ay isang tanong na hindi niya maaaring basta na lang kalimutan. Sa kanilang almusal, si Sinag ang unang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pamamaraan ay wala na ang mga pahiwatig na tila nagbababala. Napalitan ito ng isang malambing at nag-aalalang tono. Anak, I was thinking about what you said. Panimula ni Sinag, inilapag ang kanyang tasa. Tungkol sa janitress na iyon, I had my security team do a discreet background check. Alam mo na, for your safety. Ayoko namang isipin mo na nag-overreact lang ako. Napatingin si Amihan puno ng interes. Ito na marahil ang sagot na hinihintay niya. And what did they find? Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Sinag. Umiwas siya ng tingin na para bang nahihirapan siyang sabihin ang susunod. Nakakaawa Aslanda Hija, the woman, Liwayway, she has a record. Ilang beses na palang nahuli sa kasong pagnanakaw sa palengke. Mga petty theft lang naman, gulay, isda. Mga ganoon, to survive I guess. Natigilan si Amihan. Isang magnanakaw? Ang baing may pinakamalungkot na mga mata na nakita niya ay isang magnanakaw? Hindi magtugma sa kanyang isipan. I know what you're thinking, patuloy ni Sinag, na para bang nababasa nito ang kanyang isip. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi lahat ng tao ay masama, Amihan. Minsan, nagagawa lang nila ang masasamang bagay dahil sa hirap ng buhay. But still, a thief is a thief. I'm not saying you should treat her badly. Ang sa akin lang, mag-ingat ka, lalo na sa mga personal mong gamit. Okay? I'm only telling you this because I love you and I want to protect you. Ang mga salita ni Sinag ay perpektong tinimpla. May tamang halo ng awa, pag-aalala at babala. Ito ay lason na isinalin sa isang kopita ng matamis na alak. Tumagos ito sa mga ugat ni Amihan, nilalabanan ang kanyang sariling kutob, sinisira ang munting tiwalang nagsisimula nang mabuo sa kanyang puso para kay Liwayway. Nang araw na iyon sa opisina, hindi na pareho ang pagtingin ni Amihan kay Liwayway. Bawat kilos nito ay kanyang sinusuri. Ang pagwawalis nito sa sahig, ang pagpupunas nito ng mga mesa. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng kasinungalingan, ng pandaraya. Ngunit wala siyang makita kundi ang isang matandang babae na tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Sa kabila nito, ang lason ay nagsimula ng kumalat. Sa kalagitnaan ng araw, habang abala si Amihan sa isang video conference, isang security guard na kilalang tapat kay Sinag ang lumapit kay Liwayway. Ale, pasuyo naman po! Sabi ng guwardiya. Pinapadala po ni Ma'am Sinag itong box sa opisina ni Ma'am Amihan. Importante raw po at kailangan nang mailagay sa loob agad. Nasa conference pa po si Ma'am, iwan niyo na lang daw po sa gilid ng mesa niya. Isang simpleng kahon lang ito na may lamang mga lumang dokumento. Walang pag-aalinlangan, kinuha ito ni Liwayway, isang utos mula sa pinakamataas na amo. Sige po sir. Ako na po ang magdadala. Dala-dala ang kahon. Maingat na pumasok si Liwayway sa tahimik na opisina ni Amihan. Gaya ng sinabi ng guwardiya, naririnig niya ang boses ni Amihan mula sa conference room na nakakabit sa opisina nito. Inilapag niya ang kahon sa sahig, sa tabi ng mamahaling mesa ni Amihan na gawa sa mahogany. Ngunit sa kanyang pagtayo, napansin niya na bahagyang nakaawang ang isang drawer sa mesa. Ang pinakatuktok na drawer. Sa loob, isang bagay na pamilyar ang kumislap. Ang kalahati ng kwintas na hugis hating buwan. Tila may sariling isip ang kanyang mga kamay. Nanginginig. Iniabot niya ito. Hindi para kunin, kundi para lang masilayan. Para maramdaman muli. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Isang pulgada na lang ang layo ng kanyang mga daliri mula sa drawer ng "What do you think you're doing?" Isang malamig at matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Liwayway. Paglingon niya, nakatayo sa pintuan ng conference room si Amihan.
Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mukha ay hindi maipinta. Katatapos lang pala ng kanyang tawag. Ma'am! Nauutal si Liwayway. Wala po. Iinilagay ko lang po itong kahon na pinadadala ni Ma'am Sinag. Sinundan ng tingin ni Amihan ang nakabukas na drawer. Pagkatapos ay ang nanginginig na kamay ni Liwayway na nakabitin pa rin sa ere. Lahat ng sinabi ni Sinag ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Mag-ingat ka, a thief is a thief. Anong ginagawa ng kamay mo malapit sa drawer ko? Tanong ni Amihan. Ang bawat salita ay may diin. Wala po ma'am, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Liwayway, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Napansin ko lang po na bukas. Liar! Sigaw ni Amihan. Ang galit at pagkadismaya ay tuluyan ng sumabog. Ang babaeng kinaawaan niya, ang babaeng binigyan niya ng kanyang blazer, ang babaeng nagdulot ng gulo sa kanyang isipan. Ngayon ay nahuli niyang sinusubukang pagnakawan siya. I should have known! Pare-pareho lang kayong lahat. Gagamitin ninyo ang kaawa-awang itsura ninyo para manloko ng tao, para magnakaw. Bawat salitang binitiwan ni Amihan ay parang isang matulis na patalim na tumusok sa puso ni Liwayway. Ang akusasyon mula sa kahit kanino ay masakit, ngunit mula sa sarili mong anak, ito ay isang sakit na hindi kayang ilarawan. Napatulala si Liwayway. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang bumuhos sa kanyang pisngi. Wala siyang masabi. Walang salita ang kayang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa hatol na ibinigay ng sarili niyang dugo. Get out! Mahinang sabi ni Amihan, ngunit puno ng bigat. Get out of my office. Now! Sa gitna ng eksenang iyon, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Sinag. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-aalala, ngunit kung titingnan ng mabuti, isang munting kislap ng tagumpay ang makikita sa kanyang mga mata. Amihan? Liwayway, anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay perpektong nagpapanggap na isang tagapamayapa na walang kamalay-malay sa lahat. Ang pagdating ni Sinag ay nagpabago sa bigat ng hangin sa loob ng opisina. Mula sa pagiging isang tensyonadong komprontasyon, ito ay naging isang korte kung saan si Liwayway na ang nasasakdal at si Sinag ang hukom na nagbabalat kay yung tagapagtanggol. Anak, dahan-dahan lang. Baka nagkakamali ka lang ng intindi. Malumanay na sabi ni Sinag. Nilapitan si Amihan at marahang hinaplos ang likod nito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Liwayway na patuloy pa rin sa pag-iyak. At ikaw naman, Liwayway, hindi ba't sinabihan ka na bawal pumasok sa opisinang ito nang walang pahintulot? Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Pinadala niyo po itong kahon, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig habang itinuturo ang kahon sa sahig. Sabi po ng guwardiya, tumingin si Sinag sa kahon na parabang ngayon lang niya ito nakita. Oo. Ang mga lumang files, pero hindi ko sinabing pakialaman mo ang mga gamit sa mesa ng anak ko. Hindi ko po pinakialaman, git ni Liwayway, isang bahid ng desperasyon ing gumuhit sa kanyang boses. Nakita ko lang pong bukas ang drawer. At dahil bukas titingnan mo na kung anong laman. Malamig na putol ni Amihan. Ang sakit na naramdaman niya ay naging galit. Pakiramdam niya ay niloko siya, tinraidor. Ang kaunting habag na naramdaman niya para sa babae ay naging abo. Tama na yan, Amihan, awat ni Sinag. Bumaling siyang muli kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa. Liwayway, umalis ka na muna. Mag-usap na lang tayo mamaya. Huminga ka muna. Parang isang asong pinapaalis, yumuko si Liwayway at halos takbuhin ang daan palabas ng opisina. Dala-dala ang kahihiyang mas mabigat pa sa anumang pasanin na naranasan niya. Nang silang dalawa na lang ang naiwan,
Niyakap ni Sinag si amihan. Shh! I'm here. See? This is what I was trying to warn you about. But don't worry, ako na ang bahala. Kinahapunan, habang abala si amihan sa pagpipirma ng mga dokumento, pilit na iwinawaksi ang nangyari. Isang importanteng tawag ang kanyang natanggap. Ang Japanese investors may problema raw sa isang clause sa kontrata. Kailangan nila ng isang kopya ng preliminary agreement na unang ipinadala sa kanila para maikumpara. Isang napaka-importanteng dokumento. Agad na hinaluguhog ni amihan ang kanyang mga files, ngunit wala. Hindi niya mahanap ang dokumento. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya, ngunit wala rin daw itong kopya. Ang tanging kopya na nasa opisina ay ang nasa ibabaw ng kanyang mesa kaninang umaga. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, pumasok si Sinag sa kanyang opisina. Ang muka ay seryoso. Amihan, may problema ba? Mama, hindi ko mahanap ang preliminary agreement para sa mga Hapon. Kailangan na nila ngayon din. Nagkunwaring nag-isip si Sinag. Ang draft na iyon, di ba't nasa ibabaw lang ng mesa mo kanina isang asul na folder? Tumango si amihan. Ang kaba ay lalong lumalaki. Nangyari ang gulo kanina. Di ba't nag-iisa lang dito sa loob si Liwayway? Dahan-dahang tanong ni Sinag. Bawat salita ay may bigat. Bawat salita ay isang akusasyon. Tila isang malamig na tubig ang ibinuhos kay amihan. Ang nawawalang dokumento, ang janitress na may record ng pagnanakaw. Ang pagkahuli niya rito malapit sa kanyang mesa, lahat ay nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumuo ng isang konklusyong ayaw man niyang tanggapin ay tila lohikal. Hindi naman siguro niya gagawin yon, mahinang sabi ni amihan, ngunit kahit siya ay hindi na sigurado sa kanyang sinasabi. Anak, sino pa ba? Malungkot na sabi ni Sinag. Maaaring hindi niya alam ang halaga niyan, o baka naman may nag-utos sa kanya. Isang corporate spy, hindi natin alam, ang sigurado lang nawawala ang dokumento at siya lang ang pumasok dito. Ang mga salita ni Sinag ang huling tulak na kailangan ni amihan. Ang pagdududa ay naging katiyakan, ang awa ay naging galit, ang pagkalito ay naging desisyon. Ipinatawag nila si Liwayway. Pumasok ito sa opisina, ang mukha ay namumugto pa rin sa kaiiyak. Alam na niya sa titig pa lang ng mag-ina na wala na siyang laban. Liwayway, nagsimula si amihan. Ang boses ay matigas at walang emosyon, tulad ng isang CEO na nagbibigay ng hatol. May nawawalang napaka-importanteng dokumento sa aking lamesa, isang asul na folder. Umiling si Liwayway. Wala po akong kinuha, ma'am. Maniwala po kayo. Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw? Malamig na sagot ni amihan. Sa narinig, gumuho ang mundo ni Liwayway. Hindi na siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang natira na lang ay ising nakabibinging sakit. Amihan, pakiusap. Ito na lang ang tanging nasabi niya, isang huling pagmamakaawa, hindi para sa trabaho, kundi para sa isang onsa ng tiwala mula sa sarili niyang anak. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko ay ang dokumento, sabi ni amihan. Pero dahil ayaw mong aminin, I have no choice. You're fired. At makakaasa kang hindi ka na makakakuha ng trabaho sa kahit saang kumpanya sa syudad na ito. Si Sinag ay tahimik lang sa isang tabi, nagmamasid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awa, ngunit ang kanyang puso ay nagdiriwang. Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Ang lahat ng lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit, isang maliit na bag at sangkupas na payong mula sa locker room ng mga staff, ramdam niya ang mga mapanghusgang tingin at bulungan ng kanyang mga kasamahan. Ang balita ay mabilis kumalat. Naglakad siya sa lobby, ang parehong lobby kung saan niya unang nakita ang kanyang anak.
Ngayon iwanan na niya ito, dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa huling pagkakataon bago siya tuluyang lumabas sa umiikot na pinto, lumingon siya. Tumingala siya sa ika-30 palapag sa bintana ng opisina kung saan naroon ang ilaw ng kanyang buhay. Ngunit ngayon ang ilaw na iyon ay ang siya mismong nagtulak sa kanya pabalik sa kadiliman. Humakbang siya palabas. Ang ingay ng syudad ay sumalubong sa kanya, ngunit sa kanyang mundo, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang nababasag na puso na wala na ang lahat. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, mag-isang nakaupo si Amihan sa dilim. Isinara niya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang kalahating kwintas. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng ginhawa, ng tagumpay, ng kapayapaan dahil naalis na ang problema. Ngunit wala. Sa halip, isang hindi maipaliwanag na sakit at pagsisisi ang unti-unting gumapang at pumiga sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw, ngunit ang kapayapaan ay hindi dumating kay Amihan. Ang opisina ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Ang nawawalang dokumento ay mahimalang natagpuan ni Sinag sa ilalim ng isang tumpok ng ibang mga papeles. Kinabukasan, sinabing marahil ay nailigpit lang niya ng hindi sinasadya. Ang kaso ay sarado na, ngunit para kay Amihan, may isang bagay na hindi tama. Gabi-gabi, ang imahe ni Liwayway ay bumabalik sa kanya. Hindi ang anino ng isang magnanakaw, kundi ang isang mukhang puno ng sakit. Ang mga matang basag sa pagmamakaawa. Ang mga salitang binitiwan niya. Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw? Ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang matinding kirot na hindi niya maintindihan. Kung talagang magnanakaw si Liwayway, bakit ang sakit-sakit na isipin na nasaktan niya ito? Hindi na niya natiis. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang malaman ang totoo para na rin sa kanyang sariling katahimikan. Isang hapon, habang si Sinag ay nasa isang business trip, nagpasya si Amihan na kumilos. Taliwas sa kagustuhan ng ina, ginamit niya ang kanyang impluwensya at kayamanan. Lihim siyang umupa ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na kilala sa kanyang husay at pagiging diskreto. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, sabi ni Amihan. Iniaabot ang isang litrato ni Liwayway na nakuha niya mula sa CCTV footage. Liwayway Reyes, alamin mo ang buong buhay niya. Walang itatago. At ayokong malaman ito ni Sinag Imperial. Habang naghihintay ng resulta, sinubukan ni Amihan na maghanap ng sarili niyang mga sagot. Nagsimula siya sa pinakamaliit na detalye. Ang sinabi ni Sinag na si Liwayway ay may record ng pagnanakaw. Tumawag siya sa isang kaibigan na abogado, humingi ng pabor na tingnan ang police records. Pagkalipas ng isang araw, tumawag pabalik ang abogado. Amihan, I checked every database, national, local, walang-wala. Walang kahit anong criminal record ang isang Liwayway Reyes, malinis ang pangalan niya. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Nagsinungaling ang kanyang ina. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong kasinungalingan. Bakit? Ang mga tanong sa kanyang isipan ay lalong dumami. Ang pader na pinaghihinalaan niya ay unti-unting nagpapakita ng mga bitak. Nang katapusan ng linggo, sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Amihan ang isang malakas na udyok na linisin ang lumang bodega sa mansyon. Isang lugar na halos hindi na nila pinapansin, puno ng mga lumang gamit at alaala. Sinabi ni Sinag na ang bodega ay naglalaman ng mga gamit mula sa pamilya ng kanyang yumaong ama, isang lalaking hindi niya masyadong nakilala. Habang nag-aayos ng mga maalikabok na kahon, isang maliit at nakatagong baul sa pinakaasulok ng bodega ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito katulad ng ibang mga kahon. Mayroon itong kakaibang lock at tila sadyang itinago sa likod ng mga lumang aparador.
Sa tulong ng isang bareta, pilit niyang binuksan ang baul. Bumukas ito na may kasamang alikabok at amoy ng lumipas na panahon. Sa loob, hindi mga laruan o lumang damit ang laman. Ang nasa ibabaw ay isang tumpok ng mga lumang papeles. Kinuha niya ang isa. Isa itong medical record ng isang sanggol. Ang pangalan, Amihan Imperial. Ngunit ang nakapagtataka, wala itong anumang record ng operasyon sa puso o kahit anong malubhang sakit. Hinalungkat pa niya. At sa ilalim ng lahat, natagpuan niya ang isang maliit na kahon ng alahas. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay sa isang pulang tela ay ang kapares, kalahati ng isang kwintas na hugis hating buwan na may parehong ukit ng mga bituin. Tila huminto ang kanyang paghinga. Kinuha niya ito. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kalahating kwintas na iniingatan niya. Nanginginig ang mga kamay. Pinagdikit niya ang dalawa. Tugma, perpekto, isang kumpletong buwan ang nabuo sa kanyang palad. Ngunit hindi iyon ang pinakagimbal-gimbal na natuklasan niya. Sa ilalim ng telang pinagpatungan ng kwintas, may isang nakatuping papel, naninilaw na sa katagalan. Binuksan niya ito. Ito ay isang birth certificate. Ang pangalan ng bata, Amihan Reyes. Ang pangalan ng ama, Gregorio Reyes. At ang pangalan ng ina, Liwayway Reyes. Nabitiwan ni Amihan ang mga papel. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng alikabok at mga multo ng nakaraan. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang puso ay dumadagundong na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang magnanakaw, ang babaeng hinayaan niyang mapahiya sa harap ng lahat, ang kanyang ina, ang buong buhay niya, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Si Sinag, ang babaeng tinawag niyang mama, ang nagtayo ng lahat ng ito. Isang iyak na puno ng sakit, galit at pagkalito ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang mga luha ay natuyo sa kanyang mga mata, napalitan ng isang apoy. Tumayo siya, ang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang layunin ay buo. Kinuha niya ang kumpletong kwintas at ang birth certificate. Isang lugar lang ang kailangan niyang puntahan. Isang tao lang ang kailangan niyang hanapin. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya pinansin ang tawag ng mga katulong. Nagmaneho siya palabas ng mansyon, palabas ng kanyang ginintuang hawla. Tinawagan niya ang kanyang investigador. Nasaan siya? Tanong niya. Ang boses ay desperado. Kailangan kong malaman kung nasaan ngayon si Liwayway Reyes. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang isang text, isang address, Barrio Mahiraya. Buong bilis niyang pinatakbo ang sasakyan, tinatahak ang daan patungo sa isang mundong hindi niya alam na umiiral. Ang daan patungo sa katotohanan, ang daan pauwi. Ang marangyang kotse ni Amihan ay tila isang dayuhan sa makikitid at mapuputik na eskinita ng Barrio Mahiraya. Ang bawat tingin mula sa mga residente ay puno ng pagtataka at paghuhusga. Ngunit wala sa mga iyon inintindi ni Amihan. Ang tanging nasa isip niya ay ang address na nasa kanyang telepono at ang babaeng naghihintay sa dulo ng kanyang paghahanap. Huminto siya sa tapat ng isang hilera ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at tagpi-tagping kahoy. Bumaba siya ng kotse. Ang hangin ay may amoy ng pinaghalong usok, basura, at kahirapan. Isang amoy na kailanman ay hindi pa niya naamoy. Natagpuan niya ang pinto. Ito ay bahagyang nakaawang. Kumatok siya, ang kamay ay nanginginig. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Liwayway, may tao po ba? Nang wala pa ring sumagot, marahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang maliit at madilim na silid. Ang mga gamit ay iilan at luma. Sa isang sulok, sa isang lumang papag na kahoy, isang figura
ang nakahiga, nakatalikod sa kanya. Liwayway, mahinang tawag ni Amihan. Dahan-dahang gumalaw ang figura. Humarap ito at nakita ni Amihan ang mukha ng kanyang ina. Ngunit hindi ito ang mukhang nakita niya sa opisina. Ang mga mata nito ay maga at walang buhay. Ang pisngi ay humpak at ang balat ay naninilaw. Malinaw na may mataas itong lagnat. Nang makita ni Liwayway kung sino ang dumating, isang halo ng gulat, takot at pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Pilit siyang bumangon. Ma'am Amihan, anong ginagawa niyo po rito? Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Inilahad niya ang kanyang palad at sa ibabaw nito ay ang 2 kalahati ng kwintas na pinag-isa na. Isang buong buwan. Napatingin si Liwayway sa kwintas pagkatapos ay sa mukha ni Amihan. Ang mga tanong sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkaunawa. At sa pagkaunawang iyon, ang pader na 20 taon niyang binuo para protektahan ang kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Anak! Isang salitang halos pabulong, puno ng sakit at pangungulila, ang kumawala sa kanyang mga labi. At iyon lang ang kinailangan ni Amihan. Ang lahat ng galit at pagkalito sa kanyang puso ay natunaw, napalitan ng isang matinding alon ng pagmamahal at pagsisisi. Lumuhod siya sa tabi ng papag, hinawakan ang magaspang na kamay ni Liwayway at hinayaang bumuhos ang mga luha. Nay, sabi niya ang salitang matagal nang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Nay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taon, nayakap na niya ang kanyang Amihan. Umiyak sila pareho, isang iyak na naghugas sa lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng taon na sila'y pinaglayo. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng isang malakas na sigaw mula sa labas. Amihan, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Nakatayo sa may pintuan si Sinag. Ang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Nakasunod sa kanya ang kanyang driver. Malamang ay may tracker ang kotse ni Amihan. Lumabas ka riyan. Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng yan. Bisigaw ni Sinag, akmang papasok. Tumayo si Amihan, hinarangan ang daan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinignan niya si Sinag hindi bilang isang anak na may utang na loob, kundi bilang isang taong kapantay niya. Bakit mama? Tanong ni Amihan. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bakit niyo to ginawa? Ginawa ko ang lahat para sa'yo, giit ni Sinag. Inilayo kita sa kahirapan. Binigyan kita ng magandang buhay. Siya? Ano ang maibibigay niya sa'yo? Sakit lang. Hindi kahirapan ang isyu rito. Sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang isyu rito ay ang kasinungalingan ninyo. Sa likod ni Amihan, tumayo si Liwayway. Mahina man ay pinilit niyang magsalita. Sinabi niyo sa akin na may sakit siya, na mamamatay siya kung hindi ko siya ibibigay sa inyo. Natigilan si Sinag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Huwag kang maniwala sa kanya, Amihan. Nagsisinungaling siya para makuha ang pera mo. Pera? Mapait na tumawa si Amihan. Ipinakita niya ang hawak na birth certificate. Hindi pera ang habol niya. Ang habol niya ay ang ninakaw ninyo sa kanya. Ang ninakaw ninyo sa akin, ang karapatan naming maging mag-ina. Doon, sa harap ng 2 taong pinag-ugatan ng kanyang buhay, nawala ang lahat ng kontrol at pagpapanggap ni Sinag Imperial. Ang maskara ng isang mahinahon at makapangyarihang matriarch ay nalaglag, inilalantad ang isang babaeng desperada at nasasaktan. Oo, nagsinungaling ako. Umamin siya, ang boses ay basag sa galit at pait. Nagsinungaling ako dahil iyon lang ang paraan. Mahal na mahal kita, Amihan. Mas mahal pa sa buhay ko.
Binigay ko sa iyo ang lahat, ang pangalan ko, ang yaman ko, ang buong buhay ko. Hindi ko hahayaang sirain lang ng babaeng yan ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pamilyang binuo ko para sa iyo. Ang pagmamahal ay hindi hawla, Mama. Mahinang sabi ni Amihan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng awa. Awa para sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, maliban sa isang bagay na pinakamahalaga, ang katotohanan. Ang pagmamahal ay hindi pag-aari. Lumapit si Amihan kay Liwayway at inalalayan ito. Magkasama silang humarap kay Sinag. Ang imahe nilang dalawa, magkahawak kamay, magkasandalan, ang huling dagok na tuluyang gumupo kay Sinag. Hindi! Bulong ni Sinag. Umiling-iling, tila ayaw tanggapin ang nakikita. Tinalikuran ni Amihan si Sinag. Kailangan na ni nanay ng doktor. Sabi niya, inaalalayan si Liwayway palabas ng madilim na silid, patungo sa naghihintay na liwanag sa labas. Naiwang mag-isa si Sinag Imperial sa gitna ng kahirapan na kanyang kinasuklaman. Napaluhod siya sa maruming sahig. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Isang iyak hindi ng pagsisisi, kundi ng pagkatalo. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang reyna ay kinuha mula sa kanyang chessboard. At siya, ang makapangyarihang manlalaro, ay naiwang mag-isa sa kanyang kahariang binuo mula sa mga pader ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng payapang simoy ng hangin sa isang simpleng bahay sa probinsya na binili ni Amihan. Isang bahay na may maliit na hardin at tanaw ang mga luntiang bukirin. Dito, malayo sa mga anino ng Sinag Holdings at Baryo Mahiraya, sabay na sinimulang hilumin ni Amihan at Liwayway ang mga sugat ng nakaraan. Ang mga unang linggo ay puno ng ilangan at paninibago. May mga umagang nagigising si Amihan at hahanapin ang karangyaan ng dati niyang buhay. At may mga gabing binabangungot pa rin si Liwayway sa takot na isa lang itong panaginip. Ngunit unti-unti, ang mga pader sa pagitan nila ay gumuho, pinalitan ng mga tulay na binuo ng pasensya at pagmamahal. Isang umaga, naabutan ni Amihan si Liwayway sa kusina, nahihirapang gamitin ang bagong smartphone na ibinigay niya. "Nay, hindi po ganyan," natatawang sabi ni Amihan. Lumapit siya at marahang kinuha ang kamay ng ina, itinuturo kung paano mag-swipe at mag-tap. "Ito po, pindutin na yung berdeng icon para sumagot." Napangiti si Liwayway. "Naku, pasensya ka na anak, ang hirap palang maging moderno." "Okay lang yan, Nay, basta turuan niyo rin po akong magluto ng sinigang na kasing sarap ng luto ninyo." Sagot ni Amihan, yumakap. Mula sa likod ng ina, iyon ang naging takbo ng kanilang buhay. Nagtuturuan sila. Tinuruan ni Amihan si Liwayway tungkol sa teknolohiya at sa mundong hindi nito nakilala, at tinuruan naman ni Liwayway si Amihan tungkol sa mga simpleng bagay, ang pagluluto ng paborito niyang ulam noong sanggol pa siya, ang pag-awit ng oyaying nagpapakalma sa kanyang puso, ang halaga ng isang buhay na simple ngunit totoo. Isang araw, dinala ni Amihan si Liwayway sa isang sementeryo sa kanilang lumang bayan. Huminto sila sa harap ng isang puntod na simple lang ang pagkakalagay ng pangalan, Gregorio Reyes. "Tatay mo!" mahinang sabi ni Liwayway, ang mga mata ay nababasa ng luha. "Napakabuting tao ng tatay mo, Amihan. Sigurado akong masaya siya ngayon kung nasaan man siya. Dahil magkasama na tayo." Umupo sila sa damuhan. Doon, ikinuwento ni Liwayway ang lahat, ang kanilang pag-iibigan ni Gregorio, ang kanilang mga pangarap para kay Amihan, at ang sakit ng kanyang pagkawala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amihan na buo ang kanyang pagkatao. Nakilala niya ang mga ugat na matagal nang itinatago sa kanya. Umalis na si Amihan sa Sinag Holdings. Ang kanyang pag-resign
ay naging isang malaking iskandalo sa mundo ng negosyo, ngunit wala siyang pakialam. Hindi niya nais na maging bahagi pa ng isang imperyong binuo sa kasinungalingan. Tungkol naman kay Sinag, matapos ang gabing iyon sa Baryo Mahiraya, tila ito naglaho na parang bula. Nabalitaan na lang ni Amihan na nagpunta ito sa ibang bansa. Ngunit isang araw, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito kay Sinag, walang paghingi ng tawad sa sulat. Puno ito ng pait at paninisi. Ngunit sa huling talata, may isang pangungusap na tumatak sa isip ni Amihan. Sana balang araw, kapag nagkaroon ka na ng sarili mong anak, maintindihan mo kung ano ang kayang gawin ng isang ina para sa kanya. Tinupi ni Amihan ang sulat. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi ng isang malungkot na paglaya. Pinatawad na niya si Sinag, hindi para sa babae, kundi para sa kanyang sarili. Sa perang naipon niya, nagtayo si Amihan ng isang maliit na social enterprise, isang mananahi na nagbibigay ng trabaho sa mga single mothers mula sa mga mahihirap na komunidad, katulad ng Baryo Mahiraya. Ito ang kanyang paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang kanyang buhay. Ang huling eksena ay natagpuan silang dalawa, si Amihan at Liwayway, na nakaupo sa isang bangko sa dalampasigan, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang kalangitan ay may kulay kahel, rosas at ginto. Suot ni Liwayway ang kalahati ng kwintas na hugis hating buwan at suot din ni Amihan ang kapares nito. "Salamat, Nay!" bulong ni Amihan. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ina. "Salamat sa hindi pagsuko." Ngumiti si Liwayway. Ang mga mata ay kumikinang, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. "Ikaw ang bukang liwayway ng buhay ko, Amihan, noon at hanggang ngayon." Magkahawak kamay nilang pinanood ang araw na unti-unting umaangat mula sa karagatan, hudyat ng pag-asa, ng paghilom, at ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi, gaano man katagal ang paghihintay, laging may sisikat na bagong umaga. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa dugo, kundi sa sakripisyong walang hinihintay na kapalit at sa pagpapatawad na kayang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at Amihan. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.